ating channel, sa ating gubat. Ayan. Daming nabubulak lang ngayon. Ang ganda. Meron pa nga dito eh. Sa baba. Kahit carnivorous lover tayo, syempre hindi natin papalampas sila. Appreciate rin yung ibang mga plants. No, kakaiba lang talaga pag carnivorous plant dahil halaman na kumakain ng insekto. No? So, syempre, yung mga yan carnivorous plant, no, well appreciated rin yan dito sa ating growing area. Hindi ko naman makikilala yung carnivorous plant dahil sa mga ordinary plants na to na in-introduce ng mga parents natin. So ngayong araw na to, akin lang kayong i-update dito sa ating growing area kapag maulan or kapag ganito, pabago-bago pa na rin, no? May mga bumisita pala dito, may bumisita dito kanina, bumili ng mga carnivorous plant at nakabili ng mga more than doon sa kanyang pinlanong bilhin kasi nabudol yata natin. Biro lang. Pero maganda yung mga nabili niya. Solid deals nga, sabi nga ni sir. So ito naman yung mga orders sa Shopee na ipapadala natin bukas. Ayan. So ito yung mga plants natin ngayon, no? So ito yung Coquillage. Ayan. Marami pang good size, diba? Tapos mga Clone Giants nandyan, DMTZ, Red Piranha, medium size na lang yung natira kasi binili yung malaki Red Piranha natin noong nakaraan. Tapos ano ba tawag dito? Ayan, CB Plama. Tapos ito Holland, yan, good size rin ng Holland dito sa mga may gusto ng mga mabilis lumaki at maparami ng mga Venus flytrap. Tapos good size na rin ito ating Bristletooth X dentate. Ayan. Tapos ganun din itong kulang-kula na Sunrise. May nagtanong ano nakaraan, kanina pala, sabi niya, sir, nag-operate pala tong Sunrise. Sabi ko, nag-operate yan. No, hindi nga lang ganun katangkad yung hindi, matangkad rin pala yung itong Sunrise. No? Hindi lang kasing tangkad nga nung mga ibang sobrang tatangkad tulad halimbawa na itong Black Star, diba? So, kung i-compare mo siya sa mga tulad ng Black Star, medium lang ang maximum size na ito. Pero ganda naman ang kulay niyan pagka naka-operate na. Tapos ito yung mga Shenron natin, no? Mga gantong size yung mga taxi 600 natin. Ayan. So konti na lang pala tong Shenron, baka i-sold out ko na to or i-update ko yung available. So ito naman yung mga tag 900 natin, no? Yan, naman ganyan. Ito, mother plant yan, hindi natin binibenta. Ito siguro baka kaya ko ibenta ng 600 dun sa mga gusto ng budget meal na Black Star. Yan, message lang ako sa Messenger or sa Shopee pala. Ayan, tapos itong mga Tres Dracula natin, ang lalaki. Ayan. Tapos itong mga alien, ayan, good size rin yan. No? Hindi ko lang ma-zoom kasi isang kamay lang ginagamit ko. Pag ginamit ko dalawang kamay, bababasa na itong cellphone natin. So, itong B52. Ayan. Medyo malaki-laki na rin, medium size. Tapos phalanx, puro malalaki pa rin yung phalanx natin ngayon. So, clone 2, kung na ako nagkakamali, ito. Ayan, upright yung clone ko natin ngayon. Polish Dracula, ayan, nandyan. Pasitot, pwede na tayo mag-out na ito. Hindi ko alam kung bakit hindi ko pa nilalagay sa Shopee natin. Nakakalimutan ko siguro. Ayan, mga Pasitot. Tapos SD Kronos, medium size. Ayan, may mga good size pa rin. Nandito. Ayan. Inulan na tayo. Tapos ito, yung Lagrus sa Goygoy. Konti na lang. Pero nag-operate na sila ngayon. So, ito naman yung Clone 5. Nasa lilim pero mapula pa rin. Tapos, itong mga good size na mga Ungekren Pelt or reverse trap. So, ayan. Maroon Monster. Ano ba to? Hindi ko na matandaan. Ano bang nakalagay na ID dyan? Ayun yata yung Mammoth. Ayan.
Tapos pasok na tayo kasi maulan. Dito tayo sa medyo may... Dito tayo. Yun. Salamat. Natanggal din natin tong raincoat. Ito pala yung mga paso na pinapadala ko ngayon. Ayan, mga ganyan. Okay rin, di ba? Pero mas gusto ko yung puti na corrugated. Mas magandang quality ng pagka-plastic niya. Ito, hindi ganun ka, elastic. Pero matibay rin. Matibay rin yan. So, pero mas madali mag-crack yan, ha? Kumpara dun sa yung white. May sample ba tayo dito? Basta, yung white na corrugated. Ito. Meron dito. Yung mga ganitong corrugated, mas matitibay. Kaya sa doon, sa mga bago. Mura ko na kasi nabili yan. 5 pesos o 9 pesos. Samantalang yung mga plastic na mas matibay, nasa 13. Anyway, ito naman yung mga natin. Mga Tribes Pablumos. Yan. Itong mga tinanim natin dito ng mga seeds, nagbabadya ng germinate. Pero update ko na lang kayo next week, malamang next week germinated na to paunti-unti. Bakit ko nasabi? Medyo tumataba na sila. Ayan. So, Filiformis, diba? Noong nakarang araw, sinabi ko sa inyo, after 2 to 3 weeks, pwede na to. Pero ngayon, wala pang 1 linggo nakalipas mula nung sinabi ko yun. O, diba? Dami nilang tubo. Ganyan kasi yung mga Filiformis. Once maka-recover, dire-diretso na yan. Tapos propagate ka lang. Propagate para dumami. Hinintay ko yung mga unang mga mag-strike. Wala pa ako nakikita. Abangan natin yan. Baka sa next week rin yan magbigay ng improvement niya. Tapos ito, yan, yung mga galing sa pisciculture, nag-a-operate na rin. Siguro this week ihiwalay na natin to sa pagkakumpul-kumpul nila. Ay, pasensya na pala sa ingay, naulan. Lumakit lang ako kasi may nagtatanong about sa mga lepentes natin na kung ano ba yung pwedeng alagaan niya. Marami tayong may recommend dyan. So, ito naman yung Attenborough. Hindi ko alam kung paano yung pronunciation. No? Yung Attenborough natin na nag-germinate na nakaraan. Nagkaroon ng anong tawag yan? Fungus. So pagka may ganyan, pwede mong kayurin para kung ba yung pangkayod natin dito. Pwedeng kayurin yan para makalabas or makahinga yung mga seedling. Kaya nilagay yung Anyway, kakayurin nyo lang yan. Buhat na lang tayo ng gunting. Ito yung pangkayod natin. Nahanap ko yung tongs. Lang yun parang sapot. Ayan. Tanggalin nyo lang yan. Kesa iripat nyo, mas malaki yung magiging damage niyan sa plant, sa seedling. Ganito rin nangyari dito. Ito. Ganyan rin nangyari sa kanya. Pero hinayaan ko. Pero kinayod ko syempre yung mga makakayod mo. Pag lumaki yan, ganyan pa rin kaganda yan. Diba? Kasi kung kakayurin mo yan or ireripat mo, maaring may stress, mamatay lang yung seedling. Pero kung kakayurin mo lang sa yung paligid nung may damage or may infestation ng fungus, mas maganda yung outcome. Diba nga, pag walang problema, wag pakialaman. Kung may konting problema, yung konti lang yung pakialaman mo, wag mo lahatin. Maliban na lang kung talagang malaho ka kaya magaling ka na talaga na mag-repat or previous experience mo siguro puro mga success na. Pero ako dito ako na dito ito yung natutunan natin, kung walang problema wag mo nang galawin. Kasi sa dinami-dami niya na nag-germinate, marami yan mabubuhay dyan. Ayan. Kung kailangan naman ng plants magka-photosynthesis siya. Kaya tanggalin mo lang yung mga pwede mong tanggalin, kayurin mo. Ayan, iwasan mo lang syempre na ma-damage mismo yung plants. Ayan.
O, diba? Yan. Kumbaga, pakawalan mo lang siya dun sa parang fungus na yan. Ayan. So, ano kaya yung i-recommend natin dito? Marami tayong i-recommend, pero siguro, mamaya ako na ibabanggitin pagka nakakuha na ako. Ayan. So, eto naman yung setup pala natin ng ano, yung crayfish. No, nandiyan na rin lahat ng mga crayfish natin na malalaki, pati yung mga anak nila, hinalo na natin kasi nilagay ko yung crayfish dyan para na rin maging humidity, mag-add ng humidity dito sa growing area natin, which is naging effective naman. O, ito na mo, itong trongkata na hybrid na Edwardiana, trongkata. O, diba? Ang ganda na ng tubo. Tapos, itong natuyo nung isang araw, o ngayon, o, nag-perk up na uli. Ang ganda na uli. Diba? So, maganda talaga. Kung wala kayong chance na maraming halaman sa inyo, pero pwede nyo lagyan ng konting planggana na may tubig, no? So, magpo-produce yun ng mag-evaporate yung tubig noon, tapos mag-produce ng humidity sa mga plants niyo. Kung kailangan nyo ng more humidity, di ba? Tapos mas madali siyang ma-acclimate. Yung mga plants na kagagaling lang sa biyahe, di ba? Or kapopropagate pa lang, yan, malaking may tutulong sa kanila niya ng paglalagay ng mga tubig sa paligid. No? So, ingatan nyo lang kasi baka pamugaran ng lamok. So, ang ginagawa namin minsan pagka ganyan, nalagyan namin ng ng mga aquarium fish na mga mura, guppy, feeder fish, no, yung ganyan. Kung gusto nyo, mas maganda beta, di ba? So hindi naman kailangan ng mga oxygen na aerator. So ayan. So yun lang muna yung update natin dito sa growing area, no. Talagang sobrang busy, pasensya na kayo. Talagang nag-adjust ako sa pagtuturo dahil lagi na lang ginagawa ko no, pag garden or racket dito, racket dyan, pero yung pagtuturo pala medyo hindi na ako ganun kasanay. Pero ngayon nakapag-adjust na naman, no, after a week ng pagtuturo uli. Ayan, kasi daldal ako ng daldal pagka nagtuturo, tsaka nagde-demonstrate rin ako. So, yun muna siguro yung update pagka magpo-propagate na ako ng mga natira nating plants dyan. No, gagawa natin ng video. At kung may mga request kayo, no, tatry natin na gawin yan pag-uwi ko galing sa trabaho. So, yun lang. Salamat sa bumisita dito kanina, mga nag-purchase sa ating Facebook page at syempre sa ating Shopee. No? Mas marami syempre mga tumatangkilik dyan sa Shopee store natin dahil pinakamadaling mag-purchase dyan. At murang-mura yung shipping fee. Minsan nga may free shipping pa, diba, si Shopee. Yan lang. God bless. Salamat sa inyong pagsuporta sa ating mga pinagkakabalahan. Ingat kayo at stay safe and healthy. God bless and bye. Bye-bye.